Amen. So, good morning po mga kapatid. Good morning po, brother. So, kung tayo po may Biblia, buksan po natin ito sa may Hebreo chapter 12, verse 1 to 2. Sabi po dito mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring ang nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Sige po, pwede po tayong maupo. Yan. Sa lahat ng may upuan, pwede po makaupo, at sa wala naman, pwede rin pong makatayo. Hallelujah. So mga kapatid, salamat sa Panginoon na makabahagi po ng salita ng Diyos dito po sa inyo sa North York. Bago po ako pumunta ng Mississauga, no? So may Mississauga po ako na outreach mamaya, 2:00 pa naman. So sabi nga, maganda yung meron tayong nagagawa para sa Panginoon. No? Alam niyo mga kapatid, pag katulad ng ginagawa natin ngayon, no, kapag may mga practice na ganito, kapag may mga anniversary o kaya may mga gawain, sa mga pagkakataong ito, dito tayo talaga nagagamit ng Diyos. Di ba? Kasi dito meron tayong nagagawa para sa Diyos. Di ba? Pero pag mga ordinaryong araw, meron ba tayong nagagawa kay Lord? Amen. Ano yung nagagawa niyo? Mostly kasi yung pagpipray mo, yung hinihingi mo is para sa iyo. Di ba? Para sa atin, no? Pero kung ginagawa natin ito, yung pagpa-practice niya, para ito sa Diyos, hindi naman para ba to sa atin? Hindi. Di ba? Pero yung pinagpipray mo, para kanino yan? Sa Diyos? Hindi. Sa iyo. Kaya, gets mo natin? Yeah, kasi pag nag-pray ka, ano yung pinagpipray mo, right? Pagpalain niyo po ko sa araw na ito, puro sa atin. Di ba? So, nakikita niyo yung difference. Pero pag nasa gawain ka, o kaya nagsisimba tayo, o kaya para ito nagpa-practice tayo, ito'y ginagawa natin para kanino? Kay Lord eh. Di ba? Hindi natin ito ginagawa para sa sarili natin, kundi ginagawa natin ito para sa Diyos. Di ba? So, itong Hebreo chapter 12, napakaganda po nito kasi bakit? Pamilyar na tayo palagi dyan eh. No? Sabi doon, fix your eyes unto Jesus, no? The author and the perfecter of our faith. Bakit ba sinabi ni San Pablo, sabi dito sa may Hebreo mga kapatid, na fix your eyes unto Jesus? Kasi mga kapatid, alam naman natin na sa buhay paglilingkod, maraming pwedeng maging distraction sa paglilingkod mo eh. Maraming sagabal. No, kung dali sa amin sa Pilipinas, no? Alam mo naman mga 90s, no? Pag preacher ka kasi, kaya attractive ka sa mga choir, no? Dito to 'yan. No, sa Pilipinas ay sinishare po sa Pilipinas, no? Kasi pag binata ka, preacher ka, attractive ka sa mga choir, no? Alam ni brother 'yan. Hindi nga lang nag-preacher. Pero kasi ganun 'yan eh. 'Di ba? Kaya, ang nangyayari ngayon, nababahiran yung paglilingkod mo, kasi kaya nga nandun na sabi dati, pag preacher yan, kada chapter, mayroon yan. No? Ganun, nila pag binata, kada chapter. Diba? Pagpunta dun sa chapter, may girlfriend, pagdating dun sa kabila, pero sinasabi niya lang, sis, yung secret lang natin, no? Diba? Sinisecret lang. Tapos bandang uli malalaman, lahat pala sila. No? Naging girlfriend na. No? Which is mga kapatid, kasi bakit? Kasi nandun yung temptation eh. Diba? Sabi, wala naman nakakaalam eh. No? Marunong naman, marunong naman na confidential. Confidentiality. Parang sa trabaho lang, di ba? Pag umapply ka ng trabaho, may confidentiality ka na pipirmahan, no? Na ano man yung nangyayari sa company, hindi pwedeng ilabas. So, nangyari mga kapatid, siyempre, nandun yung temptation. Di ba? Pero pag yung mata mo, nakafix kay Kristo, hindi ka mahuhulog doon. Kasi bakit? Mga kapatid, no?
Kasi alam mo yung paglilingkod mo eh. No? Ayaw mong masira yung paglilingkod mo dahil doon. Di ba? Alam mo nang marami nang nahulog, marami nang nasira yung paglilingkod dahil dyan, tapos gagayahin mo pa. Di ba? Alam mo sa totoo mga kapatid, hindi kasi madaling sabihin mo, magsalita ka ng tapos. Mahirap yun. Alam niyo mga kapatid, yung mga lately, no, may mga nag-ano sa akin ng mga hindi naman sister, yung mga babae na namumblema sa kanilang mga husband. No? Ewan ko ba't nasinisya sa akin, no? Tapos minsan idadamay pa ako. Sabi niya, sir, kayo ba yung mga lalaki, ganyan ba talaga? Sabi ko, ba't ako nadamay? Ano ba kinakama mo dyan? Di ba? So, mga kapatid, nagkakaroon sila ng mga problema. Di ba? So, kasi minsan, dahil dito nga sa Canada, masyadong busy, minsan hindi nga nakikita na, no? Tapos wala nang time sa isa't isa. Wala nang time, nag-aaway pa. Ha? Minsan na lang na makita, bigla pa mag-aaway. Oh, yan. Tama. Agree naman. Wag nagpapalata na may nasa likod. Hindi, totoo po yan eh. Kasi yung reality, kasi nawawalan ng oras yung isa't isa. Amen. No? Yung obligasyon mo sa isa't isa, nawawala na. No, hindi dapat yon. No? Kahit anong busy natin, is dapat mayroon ka pa rin time sa partner mo. It's the same time with the Lord. Hindi natin kasi pwedeng i-reason, busy kasi ako, kaya hindi ako nakakatino gawain, hindi ako nakakapagsimba. Di ba? Kasi yung paglilingkod sa Diyos, marriage din yan eh. Ikinasal tayo sa Diyos. Di ba? Kung gaano mo tinatrato rin yung partner mo sa buhay, maybe baka ganun din yung ginagawa mo sa Diyos. Kasi it's the same thing eh. Di ba? So, makikita natin dito mga kapatid, anong nangyari? Napakaganda kasi na alam mo yung focus mo. Pag alam mo yung focus mo, hindi ka mawawala sa landas mo. Amen. Di ba? Tingnan mo, pag nagda-drive ka at wala ka sa focus, na-out ka sa lane. Oh? Hindi lang ikaw yung ma-disgrasya, kundi nang dadamay ka pa ng iba. Mostly kasi gano'n yung pag yung mata natin is wala nakasentro doon sa linya, sa tinatakbo natin, inilalagay mo yung sarili mo sa peligro and the same time yung tao. Yung mga kapwa mo driver, inilalagay mo sa peligro dahil bakit hindi ka nakapokus. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Kapag hindi tayo nakapokus sa Diyos, hindi lang yung sarili natin ang inilalagay natin sa peligro, kundi kahit yung mga tao sa paligid natin. Yung kapwa nating naglilingkod sa Diyos. Di ba? Amen. Buti na lang nang ako nga high school ako, nakilala ko na si El Shaddai. No? Amen? Amen. Saka maniwala ka mo sa hindi, nagtorpe kasi ako. Nagtorpe ako. Torpe yan. Ay, taga sa amin, sister Sister Nining, yan. Nakababayan ko yan. So mga kapatid, kasi bakit? Ganito yan. Ako kasi ang prinsipyo ko sa buhay, hindi ako manliligaw sa isang babae, kundi ako sigurado. Kasi preacher ako eh. Kundi ako sigurado sa nararamdaman ko sa isang babae, ba't ko nililigawan? Kasi nga, bakit mo nililigawan ang isang tao? Ang purpose mo kasi nga, kayo. Magiging katuwang mo, magiging asawa mo, ba't pa nang ligaw? Hindi mo naman pala asawahin. Di ba? Kasi bakit? Kasi, siyempre, kung preacher ka, pangit yun, di ba? Sabi na, kunyari, kahit ngayon, mag-text kayo. Ngayon kasi pwede ko kayong, pwede ko kayong dayain. Dama mo ba? Pwede ko kayong dayain. Wala nakakaalam eh. Pero ngayon, grabe social media ngayon eh. Maybe, baka may kilala kayo doon sa Iloilo. Habang nagtutok ako dito, may kilala si sister. Totoo ba itong sinasabi ng Brother Ronald? Wala ba talagang girlfriend, ibang girlfriend to sa chapter? Madali ngayon eh. Di ba? Habang nakatayo ako dito sa inyo, pinagluloko mo. Diba? Diba? Madali na ngayon. Pero dati mahirap eh. 90s, ang hirap mag-text. Kailangan nasa 100 letters lang. Kasi pag 2 pesos na. Diba? Kaya nga may drop call dati eh. Seconds lang eh. Pag ring, pagdagot. Hello! Mamaya. Dito na ako. Diba?
Kasi pag inabutan ka na nga, kuya, 2 seconds, 3 seconds, ano na yung bayad na eh. Kaya uso yung drop call eh. No? Kaya dito na mi. Kaya, oh, parang telegrama. Kaya kita nyo mga kapatid, kaya yung text, talagang sinushorten eh. Diba? Kasi bakit? Kasi sinisave mo bawat letra. Mag-more than ka sa 100, another 1 peso. Wala pang unli call. Wala pang unli text noon. Diba? So, pag nawala ka sa focus mo, masisira ka eh. Alam mo sa paglilingkod, walang ibang taong pwedeng magsira sa'yo kundi sarili mo. Yun ang prinsipyo ko. Kasi bakit? Kahit anong sabihin ng tao na masama sa'yo, kahit anumang issue na ibato sa'yo, sabi ko nga, ang tao ngayon, minsan yung sasabihin mo, misinterpret nila. Amen. Tapos gagawa nila ng issue, tapos yun ipapahid sa'yo. Yes. Pero kung wala ka namang ginagawa, totoo naman, hindi naman totoo yung sinasabi nila, hindi makakasira sa yun. Bakit? Sabi nga, truth is like a lion. Let it loose and it will defend itself. Sabi niya, ang truth ay parang leon yan. Hayaan mo lang. Kasi ang lion, kaya niya i-defend sa sarili niya. Ganun ang katotohanan. Minsan nga, hindi mo na kailangan i-defend sa sarili mo eh. Kasi bakit? Yung totoo mismo ang maghahayag na mali yung kanilang sinasabi. Di ba? So mga kapatid, ganun yun. Kahit nag-outreach kami, kasama ko gitarist sa choir. Alam niyan, kahit yung mga choir, pag nasa jeep kami, malayo ako, hindi ako tumatabi. Eh, meron talaga ako eh. No? Kaya nga, naging kami ng sister wife ko, hindi na ako nagsabi, alam na nila. Ay, malamang yan yung girlfriend ni Brother Rona. Kasi bakit? Hindi talaga ako kasi yung, hindi talaga. Di ba? Kaya hindi ko pa sinasabi, alam na nila. At maganda yung palagi ko rin sinishare yun sa mga choir, sa mga youth doon sa Pilipinas. Sabi ko, kung may girlfriend ka mo, boyfriend kayo, ipaalam nyo sa ministry, ipaalam nyo sa gawain. Ipaalam nyo. Kasi bakit? Para yung kung meron man nagkakagusto sa'yo, alam na nila, hindi na ito pala pwede kasi taken na. Totoo po yun. Kailangan natin sarili natin. Ito yung totoo. Kasi bakit? Iniingatan natin yung sarili natin na hindi tayo matempt, and the same time, ayaw din natin na yung bang tao ay matempt din. Di ba? Pero pag tinatago natin yung isang bagay, gets po lang natin. Yan. Kaya nga sabi dito, fix your eyes unto Jesus. Kasi bakit mga kapatid, tanda natin sa paglilingkod, isang mali mo lang, minsan yun ang naalala eh. Babalikan nila yun eh. Diba? Minsan nagpapakabuti ka na, nagpapakabait ka na eh. Minsan yun ka na nagiging problema minsan sa isang samahan, sa isang grupo. Diba? Malagi nating inaalala yung mga nakaraan sa buhay natin. Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi dapat doon tayo palagi nakatuon. Binabalik-balikan natin pagkakamali ng isang tao. Eh kung magiging ganon, wala. Magkakano lang tayo dito. Nagkakasama-sama tayo pero dito, iba-iba yung iniisip natin sa isa't isa. Diba? No, may nagawa lang na hindi para meron na sa iyo agad na meaning. Sabi ko na nga eh. Diba? Hindi ganon mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa verse 1, bago tayo pumunta sa verse 2, sabi niya, yamang naliligid tayo ng mga makakapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan. Tayo ay napaliligiran ng mga kapal na mga saksi. Sino ito mga kapatid? Yung sa Hebrew chapter 11, ito yung mga man of faith. Ito yung mga taong nauna sa atin na mananampalataya. In the same time, hindi lang yung mga nauna sa atin. Yung mga prayer partner natin, mga saksiyan. Mga saksiyan. Siguro pag may pinatayo ako dito, siguro, kunyari, may pinatayo ako, anong masasabi nyo dito kay brother? Di ba? Pero hindi ako magpapatayo dito. Kasi baka mamaya, iba yung masabi. Masabi ng iba. Kung ano ibig sabihin? Saksi kasi. Di ba? Pag may tinawag ka, di ba? Natatayo dito at sasabihin mo, anong masasabi mo dito kay sister? Anong masasabi mo dito kay brother? Di ba? Lahat tayo meron tayong may isasabi kasi mga saksiyan eh.
May mga tao minsan hindi yan nagsasalita, pero kilala ka niyan. Alam nyo, ito, sabihin ko sa inyo, dati sa Pilipinas may nag-text sa akin. Nag-text. No? Tapos ang pakilala, uy, babae, ganito. Sabi ko, ako si Brother Ronald, ako yung nag-preacher ng El Shaddai. Sabi ko, may girlfriend ako. Ano sa ganun, sinabi ko. Ano sabi ng nag-text? Sabi niya, Brad, bilib ako sa iyo ah. Hindi mo alam, tinetest ka lang pala. Oh. Sabi, tinetest ka lang pala. Sabi niya, Brad, bilib ako sa iyo ah. Di ko naman tinatanong kung may girlfriend ka, pero ano mo agad? Advance na nga. So may kita mo mga kapatid, kasi minsan may mga tao na tetestingan ka eh. No? Gusto niyang kilalanin kung sino ka ba talaga. Kasi kung gusto mo, sabi, you need to test the water. Kung gusto mo malaman kung anong uri ng isang tao, minsan kailangan mo i-test eh. Oh. Pag may nag-apply sa'yo na maglalaba, labandera sa bahay niyo, kaya sa Pilipinas, minsan i-test mo eh. Iiwanan mo ng pera yung bulsa ng ng slacks mo, yung pantalon mo. Para ano? I-test mo kung ano to, baka may magnanakaw tong labandera mo. Hindi mapagkakatiwalaan. Kaya i-test mo. Oh. Iniiwanan naman ng 100. Uy, binalik. Sabi, 100 lang eh. Tama yun. Walang kwenta. Kapag kinuha ko ito, 100 lang eh. No, kulang to. Okay sana kung mga may 1,000 eh, no? Pero it's reality eh. Alam niyo sa totoo, isa yan sa mga kapatid kasi, yung kagandahan kasi, ako kasi naniniwala, hindi mo kailangan maranasan yung naranasan ng iba para matuto ka. Yung makita mo lang, yung resulta ng kanilang ginawa, hindi mo na dapat, common sense lang eh. Ako kasi lalo ngayon, may pinapakinggan ako isang Marites, sa YouTube Marites. Ano siya, pragmatist, pragmarites. Pag sinabi mo pragmatist, yung mga taong logician, gumagamit ng common sense, gumagamit ng critical thinking, mga taong logic. No? Sabi nga, yung common sense, hindi yan common sa mga taong walang sense. No? Ano ibig sabihin? Kasi pag pragmatist yung isang tao, pag may narinig ka, hindi ka agad naniniwala. You need to evaluate, kailangan mo i-analyze kung totoo o hindi. Huwag tayo masyadong gullible. No? Na kung ano narinig na, ay, oo nga. No? Kaya nga tingnan nyo, yung sa talk may talk si Brother Mike yan eh. Sabi niya walang Kristiyanong Johnny Tango. Hindi ko na sabihin pero sinabi yung Bible. Alam niyo na, kailangan si Johnny Tango? Yung sa Pilipinas? No. Johnny Tango. Sabi niya, tatanga, di ba? Parang saan yata yun? Sa DCRH data yun. Johnny Tango. Wag kang... Yan. Ayan. Dakila naman. Johnny Tango. Ayun sabi ni Brother Mike, walang Kristiyanong medyo tatanga-tanga. Amen? Amen. So, dapat tayo ay nagkakaroon ng critical thinking kasi nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Pag ang tao, mga kapatid, pag yung moral standard mo is nasa Bible, mga kapatid, hindi dapat ganun yung moral natin. Kaya nga sabi doon, mga kapatid, is makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan. Di ba? Kasi bakit maraming saksi? Maraming nakakakita. Kaya ako pili-pili ko lang din pinupuntahan ko. Kasi hindi lahat ng prayer partner kilala ko. Totoo yan. May mga prayer partner hindi ka kilala eh. Pero nakikita ka sa gawain. Kasi sa mga anniversary, di ba? Hindi man yan taga ako yan, taga Buntriel yan, taga Ottawa yan, o sa mga malalayo. Pero natatandaan yung mukha mo eh. Tapos nakikita ka sa ibang mga lugar na hindi naman kaya-aya. Pero hindi mo siya kilala eh, di ba? Meron nga minsan, nagwa-waxing kami, punta kami doon sa isang nursing home, kami nagwa-wax ng floor. O sasabihin, ay Brad! Uy, sister. O, di ba? Mabubulat ka lang eh. O, di ba? Pero kung iba yung ginagawa mo, wala na. Kakahalat na 'yon.
Uy, nakita ko si Brother Ronald na dun sa nursing home namin. Oh. Muusok yung bunganga. Muusok yung bunganga. Oh, diba? Sira ka na yun. Sira na agad. Di ba? Ano mangyayari? Pag tumayo ako, kunyari, nandun siya. Hindi ko naman kilala. Di ba? Tapos, tinatch ko yun. Sa tingin nyo, maniniwala sa akin yun. Kung ikaw, kunyari, nakita mo akong ganon, pero hindi ko alam na nakita mo ako. Tapos, tumayo ako dito. Tapos, sasabihin ko, mga kapatid, magbago na kayo ng buhay. Oh. Automatic, hindi ka maniniwala sa akin eh. Di ba? Kaya nga sabi doon, mag-iwasan natin yung kasalanan kasi bakit marami nakakakita sa atin. May mga prayer partner, hindi yan nagsasalita. Pero markado ka na. No, sana markado ka na. Hindi lang magsasalita yan kasi I don't want to hurt you. Ayaw ka lang saktan eh. Pero sa totoo mga kapatid, markado na. Amen. Okay pa ba kayo? At sino mang balakid na pumigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Di ba? Kasi minsan, yun ang pumipigil sa atin nga bakit hindi tayo makapagpatuloy. Lahat tayo may race na tinatakbo. Kaya nga sabi, may mga naunang nahuli at may mga nahuling nauuna. Kasi maraming mga nauna na nahuli kasi bakit? Kasi tumipigil sila eh. Diba? Yung masyado siyang kumpiyansa, malayo na, naitakbo ko. Kaya kung tingnan nyo sa mga YouTube, di ba? Masyado siyang confidence. Uy, okay na. Babanding ba niya? Bagal-bagal na lang gano'n. Di kaway-kaway pa. No, too early to celebrate. Nag-celebrate na siya. Yay! Yan yun pala, yung bandang huli, oh. Oh. Nauna pa sa kanya. Kasi bakit? Mas inuuna yung yung pakaway-kaway. Diba? Masyadong nag-celebrate na wala pa. Masyadong kampante. Kaya tayo minsan nahuhulog kasi masyado tayong kampante sa paglilingkod. Kaya nga sabi ni San Pablo, mag-ingat ang sinuman nakalakalang nakatayo at baka siya'y mabuwal. Kaya minsan kasi, sa kala natin, sa tagal natin sa paglilingkod sa Panginoon is, kampante na tayo. Di ba? Tingnan mo minsan, pag yung ginagawa mo, palagi mo nang ginagawa yan, minsan complacent ka na eh, no? Sabi, wala na yan, okay na yan. Sanay na ako eh. Pero minsan, may mga little things, mga kapatid, na nakakalimutan natin. Na hindi natin na-check. At pagdating ng time, mga kapatid, pag lumaki na, mahirap na siyang ayusin. Amen. So, dito sinabi ni San Pablo, sabi dito sa may Hebreo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Ituon. Yung ating paningin kay Jesus. Ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Sa English, sabi mo, fix your eyes unto Jesus. Pag sinabing fix, mga kapatid, hindi siya unstable. Kaya nga fix eh. Diba? Katulad nito, mga kapatid. Okay, ito, hindi, may naka-tape lang eh, no? Pag ginalaw mo to, baka may mabukulan pa. Di ba? May nakapix ba dito? Yan, ilaw yan, nakapix yan, di ba? Ano man bagay na nakapix, unmovable eh. Hindi mo siya ugain. Di ba? Kasi nakatuon yan eh. Kaya tingnan mo mga kapatid, marami ang mga unstable, yung paglilingkod, na medyo nagwe-wave. Kasi minsan, nawawala tayo sa focus. Ano ba yung purpose natin, bakit naglingkod tayo sa Panginoon? Yun ang una tanongin natin sa sarili, Lord, bakit ba ako narito? Ano ba yung purpose ko, bakit ako narito? Dapat tayo mismo sumagot. Bakit ako naglilingkod sa Diyos? Bakit ako naglilingkod sa Panginoon? Dapat alam natin ano ba yung motibo natin. Bakit tayo naglilingkod? Para ba ipilis ng tao? Pasasalamat. Di ba?
Na kapag may ginawa ka, kailangan ma-appreciate ng iba, kailangan ma-acknowledge nila. Kasi maraming ganun eh. Diba? Gusto nila, ina-acknowledge yung ginagawa nila. Kapag hindi na-acknowledge, sasama yung loob. Hindi lang natawag yung pangalan, galit na. Diba? Diba? Kuminsan may mga ganun, diba? Pinapasalamatan po natin mga kapatid, ang ating mga kapatid, sa gawain, si ganito. Tapos hindi nabanggit yung pangalan. Isnabero na. Galit na sa MC. No? Galit na so, bakit? Sa dami-dami ng sa dami-dami ng pwede nyo makalimutan, yung pangalan ko pa. Sige po, salamat. Yun. Salamat po. Di ba? Amen. Pag ganun kasi yung paglilingkod natin mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Yung pinaglilingkuran natin, una sa lahat, yung sarili natin. Di ba? Yung sarili natin. Kaya nga kahit si San Pablo nagsasabi mga kapatid, you cannot please everyone. Kasi kung yan ang magiging motibo natin is to please everyone mga kapatid, sabi nga, we will end up pleasing no one. Darating ang time, ni isa man sa mga taong humanga sa'yo, mawawala. Hindi matutuwa sa'yo. Di ba? Mahihirapan tayo. Kaya nga tayo nahihirapan sa paglilingkod kasi bakit? Kasi yun ang motibo natin eh. Ha? Hindi mahalaga kung nandun yung pangalan mo sa wala. Ang mahalaga, ginampanan natin, yung dapat nating gampanan sa Panginoon. Amen. Diba? Hindi naman yan eh. Amen. So, dapat yung mga time na yun, i-check natin sarili natin, uy, baka hindi na nakafix yung mata ko sa Diyos, baka nakafix na to sa akin. Gusto mo, yung center of attraction, nasa iyo. Diba? Yung main light, diba? Nasa iyo. Lamplight. Kuya, yung spotlight. Kailangan, nasa iyo palagi. No? Kung saan ka lalakad, kailangan nandun yung liwanag. Ay, hindi ganun. No? Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para maging sikat. No? Sabi nga, sikat sipuhin lang namin. Sikat. Sikat sipuhin namin, sikat. Unless na lang, kung gusto mo maging sikat sipuhin. Di ba? Sa paglilingkod mga kapatid, hindi natin kailangang sumikat. Ang kailangang sumikat is si Kristo. Di ba? Sabi doon, speak your eyes, yun siya yung pinanggalingan, pinagmulan, at nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Di ba? Alam mo kasi sa Panginoon, sabi niya hindi niya ikinahiya eh. Kasi bakit? Alam niya kasi yung purpose niya, bakit siya sinent sa mundo. No, ibigay yung kanyang buhay para sa ating lahat, sa ating mga makasalanan. Di ba? Kaya nga hindi siya nahiya eh. Sa paglilingkod minsan mga kapatid, mararanasan mo mapahiya eh. Di ba? Ito daw yan. Naranasan mo eh. Ako, nag-choir din ako, naranasan ko rin mapahiya eh. Di ba? Nang kumanta ako na wala rin sa tono, di ba? Tapos yung mga kasamahan mo, hindi man lang Sumuporta sa'yo. Hindi. Iniwanan ka sa'yo. Dapat ginawa ng mga kasama, nagdedma lang. Diba? Nagkamali ka na eh. Okay lang kung nagpa-practice. Pero kung actual na, huwag mo naman tignan. Diba? Diba? Tapos ang dami pa nakatingin ng mga prayer partner. Oh. Diba? Pero naman, siya na yung nagkamali, titignan yung isa. Diba? Alam ko yan kasi nga naging choir din ako eh. Diba? Kaya nga mga kapatid, yan kasi yung advantage mga kapatid kung yung mga ministry na pagdaanan mo, di ba? Yung sa choir, sa banda, naranasan ko na yan. Sa intercessory, sa martial, kasi martial din kami. Sa technician, naging technician din kami. Di ba? Kaya ko makipag-communicate. Kasi bakit? Kasi alam ko yun eh. Di ba? So makikita natin dito mga kapatid, no? Sabi niya, ang ating Panginoon hindi niya kinahiya eh. Mararanasan talaga natin dito sa gawain mga kapatid, sa paglilingkod, mapahiya ka eh. Pero bakit? Kasi binibuild sa atin doon mga kapatid yung humility.
yung mamatay tayo sa sarili natin. Diba? May mga tao kasing ganun eh. May mga tao kasi masyadong perfectionist. Kaya pag nakokomentahan, is galit. Hindi ganun. Dapat mga kapatid, pag may ang tao ay may critical thinking, tinitingnan mo rin, baka naman tama yung ginawa, baka tama naman yung sinabi. Di ba? Minsan kasi yung ego lang natin eh. Yung pride natin eh. Di ba? Hindi natin matanggap na tayo ay nagkamali. Di ba? Hindi ibig sabihin superior tayo, mas matanda tayo, mas matagal tayo, hindi na tayo nagkakamali. Hindi ibig sabihin dahil leader tayo, leader ako, hindi ako nagkakamali. Di ba? Pero marunong din pa rin tayong umamin sa pagkakamali natin, marunong pa rin tayong umamin kung tayo man ay nagkamali. Di ba? Kasi kung iisipin natin, kung sa kahihiyan lang, marami. Kasi yung sabi nga, pag pako sa ating Panginoong Yesus sa krus, isang malaking kahihiyan yan eh. Di ba? Kasi parang napakalaking krimen yung ginawa mo pag pinako ka sa krus eh. Pero hindi yun ang tinignan ng Panginoon. Kundi nakapokus siya doon sa plano ng Diyos. Yun sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. Yung sasampalataya sa Panginoon. Yun ang focus niya eh. Kaya mga kapatid, no, sa oras na ito, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos. Maraming mga bagay ang pwedeng maging dahilan o sanhi na tayo mawala sa focus sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Minsan kapwa mo, minsan yung katabi mo. Dito po yan. Minsan kasi mga kapatid, yan eh, yung parang, sabi ko nga, ititest yan eh. Di ba? Pati si maganda sa isang samahan, yung open. No? Yeah? Sabihin sa iyo at sa harapan, di ba? Mas maganda yung ganun eh. No? Sabihin sa iyo ng harapan kung ano yung mali mo, kaysa sa iba mo pa maririnig. Tanda natin, no? Baka manorin natin, ma-misinterpret, no? Sabi nga is, open rebuke is better than hidden love. No? But sabi niya, telling the truth without love is brutality. Di ba? Brutal naman yon, no? Sabi niya, open rebuke is better than hidden love. At yung telling the truth without love is brutality. So dapat pa rin kapag nagsasabi tayo ng totoo sa kapwa natin, kaya kailangan ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Hindi dahil galit tayo sa kanya, hindi dahil may personal tayong galit na ipapaya natin. 'Di ba? So dapat nandun pa rin yung pag-ibig. Kasi bakit? Kasi kapag sinabi mo yung isang bagay na may pag-ibig, mararamdaman ng tao yun eh. Mararamdaman ng tao na concern ka. Mararamdaman ng tao na sinabi mo yun kasi para sa ikabubuti niya. Ito lang, isi-share ko sa inyo mga kapatid. May isang province akong hinawakan. Ako yung umahawak, nag-handle ng youth, tsaka ng choir, tsaka instrumentalist. Katulad nito, mag-a-anniversary sila. Alam nyo, ilang buwan silang nag-practice? 3 months. Tapos, merong isa doon na dancer. Yung dancer na yung mga kapatid, buong pamilya nila, mga tiyahin sa isang chapter na yon, puro manggagawa ni El Shaddai yun. Puro mga pre-partner yun. Kasi ang problema, ang priority niya is yung basketball. Yung last na practice na yun, importante yun eh, kasi may retreat eh. Sinabi ko sa niya, kailangan ka umatin. Kasi nga, ano bang unahin mo, yung basketball mo? Yung basketball mo, everyday may liga kayo. Anong ginawa? Umalis. Umuwi. Inunang basketball. Anong nangyari? Hindi ko pinasayo. Anniversary niya mismo. Hindi ko pinasayo. Kinausap ko yung mga tiya niya. Sabi ko, pasensya na kayo. Pero sabi ko, hindi ko pa sasawin yung anak niyo. Kasi bakit? Mas pinapili siya anong unahin niya, yung basketball niya o yung last na yun eh. Last na eh. Mas inuna niya. Hindi ko pinakanta. Diba? So nakita mo mga kapatid, anong nangyari? Nagreklamo ba yung mga tiya nila? Hindi. Sabi niya, Brad, tama yung inano mo.
At least makita nila kung ano yung priority nila. Kasi yun na lang yung inihingi, yung araw na lang na yun eh. Kasi nga, katulad nito, di ba? Linggo, tapos pagka Sabado, anniversary na nila. Eh yung basketball niya, marami pang time yun na pwede siya magliga eh. Ang tanong ba, nawala yung mga prayer partner na yun? Hindi. Kasi iba parang takot, uy, bakit ganito? Bakit hindi sila nawala? Kasi alam nila na concern ako. Diba? Alam nila na concern ako. Kilala kasi nila ako eh. Diba? Kung hindi nila ako kilala, sasama loob nila sa akin. Sabi na ba, ganun mo na si Brother Ronald, bakit ganun? Pero dahil alam nila yung prinsipyo ko sa paglilingkod, naunawaan nila. Ako na yun man na naging decision ni Brother Ronald, alam namin para yun. Saka nakita nila eh. Matagal na sila sa paglilingkod eh. So, nawala ba sila? Hindi. Hanggang ngayon, nagsusuporta pa rin naman sila sa gawain, nandun pa rin sa gawain. At yung nataong yun, natuto. At least mga kapatid, alam niya na ngayon kung ano yung priority niya sa paglilingkod sa Diyos. Diba? So, nakabalik siya eh. Nawala ba siya? Hindi. Diba? Kasi ganito yung mga kapatid sa buhay natin, dito mo kasi malalaman eh, ano ba yung talagang ano mo sa puso mo? Sa Diyos ba talaga o hindi? Kasi kung hindi ka tinawag ng Diyos, wala ka dito. Amen. Lahat tayo marami ng experience sa paglilingkod. Diba? Naranasan na natin mapahiya. Naranasan na natin gawa ng issue. Naranasan na natin lahat. Pero bakit ka nandito? Ilang beses na sumagi sa isip mo na titigil ka na. Dito ka yan. Kahit ako naranasan ko rin yan, parang nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng gana sa mga kasama ko. Nawalan ako ng gana dahil sa mga nangyayari. Pero bakit ako nandito? Kasi alam mo sa puso mo eh, naglilingkod ka para sa Diyos. Kasi kung naglilingkod ka lang para sa tao, mawawala ka talaga, mawawalan ka ng gana. Diba? Ang sasabihin mo, kung tulay mga makakasama ko, bahala na ka sa buhay. Diba? Mabubuhay naman ako kahit wala kayo. Diba? Magiging ganun na lang eh. Pero bakit nandito tayo? Kasi alam natin sa puso natin, kasi pag tinawag ka talaga kasi ng Diyos, kahit anong iwas mo, magugulat ka eh. Oh, magugulat ka, yung paa mo, nasagwain pa. Totoo yan. May mga time kasi, bawat tao kasi yan eh. May tawag, may space, di ba? Mahirap din kasing yung pilitin mo yung sarili mo na mas pangit yun eh. Kasi ako, pinilit ko na yung sarili kong kumanta, pero masama loob ko. Wala rin saysay, wala rin kwenta yung pagpupuri ko sa Diyos eh. Diba? So, mas maigi na lang na kahit paano, at least nandun ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon eh. Diba? Kasi, time will come pa rin mga kapatid na kapag sabi nga is, in the right time eh. Sabi nga, ang lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Diba? Darating ang time na muli tayong ibabalik ng Diyos. Kasi, totoo marami. Sa experience ko sa paglilingkod, maraming nawala sa gawain, pero bumabalik eh. So, understanding po ang kailangan sa... Understanding. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, napakalaga ng pangunawa. Amen. Huwag tayo agad jump to conclusion, o kaya magsaside. Kaya minsan kasi bakit nagkakagulo sa gawain? Kasi masyado tayo nag-side comment ba? No? Unawain kasi natin yung bawat isa. Di ba? Kasi kanya mo, may mga tao nagsasabi, pag may gusto, may paraan. Yung totoo naman yun. Totoo naman yun. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Minsan yung tao nagsasabi nyon, ipararanas din sa kanya. Yung may gusto, may paraan. Tama. Correct. Pero wala. May mga sitwasyon na hindi, kahit gustuhin mo man, hindi nga pwede eh. Diba? Diba? May mga pagkakataon kasi, kunyari ako, gustuhin ko man pumunta sa isang lugar, may sakit ka. May talagang kaso ka. Ay, kung gusto mo, paraan. Tama po. Amen. Yung sinasabi kasi na iba, na pag may gusto, may paraan. Depende kasi sa sitwasyon yan.
May sitwasyon kasi, kahit anong gawin mo, wala talaga eh. Gustuhin mo man, hindi pwede eh. Di ba? Intindihan. Kaya nga nandun yung yung pag-uunawaan. Napakalaga yun eh. Brother. But then sometimes kasi, we have to admit the fact that we are blind on our own. Okay? We have all this, but then sometimes we are just focusing on someone else or other things. That's why it's very important that we have kind of realization or self-reflection. That somehow we are doing this one, but then sometimes we tend to be blind. Kaya nga, ako naniniwala ko minsan na I would rather be slapped with the truth rather than comfort me with your beautiful lie. Tama nga. Kasi alam niyo mga kapatid, ganito kasi nangyayari minsan. Masyado tayo nagiging legalistic. Masyado tayo nagiging legalistic. No? May mga bagay kasi mga kapatid na, kaya nga napakalaga yung pangunawa eh. No? Napakalaga ng pangunawa. Kasi bakit mga kapatid, titignan natin yung sitwasyon ng bawat isa. Titignan mo eh. Lalo dito sa Canada. No? Kung sa amin sa Pilipinas, yung mga full-timer, kasi sa akin, full-time ako sa gawain. Wala talaga akong ibang ginagawa, kundi full-time lang ako sa gawain. No? Wala akong ibang iniisip, outreach lang, full-time. Kasi wala naman ako trabaho doon eh. Full-time ako eh. Pero sa ganitong mga sitwasyon, tignan din natin yung sitwasyon. Di ba? Ang mahalaga doon, makita natin, nandun pa rin yung desire eh. Malalaman mo na yung desire ng tao eh. Di ba? Eh kaso, may kita mo naman yung desire eh. Tingnan mo eh, talagang alanganin eh. Hindi siya talaga pwede eh. Di ba? So, nandun dapat yung pangunawa. Huwag tayo masyado kasi nagiging legalistic. Diba? Kasi bakit? Kasi kung nagiging legalistic ang Panginoon, walang maliligtas sa atin. Walang maliligtas sa atin. Pero yung pinag-ahari ng Diyos, yung kanyang pag-ibig eh. Di ba? Yung pag-ibig niya, yung pag-uunawaan. Kasi maraming nasisirang samahan dahil kasi yun ang problema. Maraming samahan na hindi tumatagal, maraming samahan ang nasisira kasi nawawala yung pag-uunawa. Nawawala yung tiwala. Di ba? Nagsisilipan, alam mo dapat yung isa at isa sa atin nagiging kalakasan. Kung nanghihina yung isa, dapat tayo yung magbibigay ng lakas sa kanila. Di ba? Hindi yung ida-down natin sila. Hahanaptakin natin pababa. Hindi ganoon mga kapatid. Di ba? Kasi bakit mga kapatid? Matutuwa ka ba na darating yung isang araw, ikaw na lang mag-isa? Di ba? So sabihin siya, ba, tindi mo, lakas mo, ikaw na lang. Ako yung mag-iisip din ako. No? Dami-dami namin, tapos ako na lang. Man, tibay ko. No? So, ganun lang mga kapatid, no? Kasi, yun nga, walang ibang, sabi nga, ano ba to? Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat, di ba? Kapag may mga tao na humingi ng tawad sa atin, okay na tayo. Ang Diyos nga nagpapatawad, di ba? Alam nyo naman na sa paglilingkod, hindi rin talaga madaling maging leader. Hindi madaling maging leader. Alam niyo mga kapatid, no? Kahit nga sa trabaho, no? Siyempre ako may posisyon ako sa trabaho. Minsan yung mga subordinate ko, akala nila nagdidesisyon ako, no, na sa akin, pero hindi nila alam na ito ay sa company, di ba? At minsan, siyempre, yung pagkakamali ng isang tao mo, sa iyo yung blame, no? Nasa iyo palagi yun eh, di ba? Pero siyempre, sabi ko nga, nagiging magaan yung trabaho ko kasi dahil din sa mga kasamaan ko eh. Di ba? Kasi, kunyari, sabi ko nga sa ibang mga kasamaan ko supervisor, sabi ko, doon sa mga yung mga nagtatrabaho sa amin doon sa nursing home, katulad nito, Sabado, Linggo, di ba? Pag kulang ako ng tao, hindi nila ako tinitext. Hindi ako sasabihin na, sir, may kulang yung tao ko. Hindi. Sila na mismo gagawa ng paraan. Tapos sasabihin na lang nila sa akin, ay, sir, kinover namin itong ano to. Kunyari, kung 3 sila nag-cover, ang gagawin ko doon, yung 7 hours, sa ating ko sa kanilang 3. Di ba?
Kasi ano mo yun, parang tulong nila sa akin yun eh. Di ba? So, ano ibig sabihin? Napapagaan yung isang trabaho kasi nga nagtutulungan ng lahat. Di ba? So, dapat ano tayo sa bawat isa? Magtulungan. No? Magtulungan tayo sa bawat isa. So, yun lang, no? Yung gusto yung paabot ng Diyos. Na sa paglilingkod natin, marami tayong pwedeng pagdaanan. Pero sabi ko nga, tingnan natin ito in positive way. No? Kasi, doon tayo lalakas eh. No? Alam niyo, di ba dati tumutugtog ako, no? Doon sa amin. Pero nang time kasi marami kaming pioneer, yung talagang sila yung datihan talagang tumutugtog. At dahil nawala na sila, kami yung pumalit, no? Kami yung tumutugtog. Pero nang dumating yung time na may darating na, kaya si Brother Mike yata yun, si Brother Dante Armenta, bumalik sila, no? Tapos ang nangyari is, ng anniversary yun, hindi ako pinatugtog. Sila yung tumugtog. Pero nang wala yung anniversary, kami yung tumutugtog. Parang naitsipwera ka ba? No? Pero hindi sumama loob ko dun. Sa tulon, medyo nakaramdam ka, pero hindi yun ang tinignan ko eh. Di ba? Hindi yun ang tinignan ko. Kundi ang tinignan ko is, naglilingkod ako para sa Diyos. Di ba? Kasi sabi ko, pag after naman ng anniversary, ako pa rin naman eh. Di ba? Di ba? So, yung mga bagay na yun mga kapatid, ano kasi yun eh, distraction no, sa paglilingkod natin. Pero ang gusto lang talaga ipaabot ng Diyos sa atin lahat is ito natin, yung paningin natin sa Diyos. Kasi hindi mo mapapansin yung ginagawa ng iba kung nakapokus ka sa trabaho mo. Di ba? Ang tao kasi mas maraming nakikita kapag walang din nakapokus sa trabaho, kapag walang ginagawa. Pero kapag ang tao ay may ginagawa, hindi mo napapansin. Di ba? Kasi bakit? Kasi nakapokus ka lang doon sa iyong tungkulin sa Diyos.